So ito guys, pag-usapan po natin itong report ng bilyonaryo tungkol sa pagbagsak ng profit ng GMA for the first half of 2023. At pag-usapan din po natin mamaya kung meron ba itong kinalaman o naapektuhan ba ito ng buong issue ng Eat Bulaga. Okay? So according to bilyonaryo, yun daw profit ng GMA ay bumagsak ng 2.8 billion or 71% year-on-year to 1.18 billion in the first 6 months this year. So, 71% po yung binagsak niya mula from the same period last year. Okay, so malaki po yun. Ang sinasabi naman ng GMA na dahilan ay dahil wala na pong mga political ads. Unlike nung last year na may election nga naman. Pero itong figure na ito stands below yung pong pre-pandemic profit ng GMA na 1.34 billion noong 2019. So, ibig sabihin, noong 2019, kung maalala nyo nun, meron pang ABS-CBN nun, may kalaban pa sila nun, ang kita nila ay 1.34 billion. Mas malaki pa rin kumpara po sa kita ngayon. So, ang tanong, nasaan ang problema? GMA has maintained a 72% market share in Metro Manila since the Lopez family lost the ABS-CBN franchise in 2020. So, yun din ang nagtataka yung mga ibang analyst dito. Bakit nga nawalan ka na nung malaking kalaban na dati kakompetensya mo, dominated mo na yung ratings, pero yung profit mo ay humina pa kumpara nung pre-pandemic na meron kang kalaban. So, yun po yung mga katanungan po dito. So, GMA attributed the 28% drop in its advertising and consumer sales to the absence of political ads, bringing the total to 8.46 billion for the first half. So, yung pong kanyang consumer sales, yung kanyang mga benta ay bumaba to 8.46 billion. That is lower by 3.5 billion pesos from the previous year. Okay? Ang medyo interesting daw dito, sabi ng bilyonaryo, nataasan pa sila ng ABS-CBN na posted 8.8 billion pesos in consolidated revenues, largely derived from the licensing and syndication of its content library. So, ibig sabihin, wala na nga prangkisa yung ABS-CBN, mas malaki pa rin yung kanilang revenue, yung kanyang kita, sales, yung kanyang sales pala, hindi kita, yung kanyang sales, mas malaki pa kesa dito sa GMA. Pero alam ko, yung ABS ay net loss pa rin yung sa kanila. Hindi pa rin sila kumikita. Hirap pa rin silang maka-turn ng profit after mawalan sila nung kanilang prangkisa. GMA admitted that ad revenues was hardest hit due to the absence of election-related placements this year. The management blamed its poor ad sales on the weakening household spending, a consequence of rising inflation and borrowing costs. As a result, major fast-moving consumer good clients of the company, which largely bank on individual purchasing power, have likewise scaled down their ad spending. So, yung mga multinational na inaasahan ng GMA para po magpasok ng advertising sa kanila, siguro yung mga katulad ng Unilever, mga Nestle, mga Procter & Gamble, yun. So, yung mga Safeguard, Palmolive, yung mga ganung malalaking korporasyon ay nagbawas ng kanilang advertisement dito po sa GMA. So, maaaring sisihin din po dito ay yung pong paglakas ng social media, baka yung yung budget ng mga kumpanyang yon ay hinahati na rin nila sa YouTube, sa Facebook, so posible din po yon. Pero naapektuhan na po yung television. Amid falling revenues, Gozon failed to contain the rising operating costs, which increased by 4% to reach 6.9 billion. So, ang laki pa rin po ng kanilang overhead, ng kanilang gastos. So, meron daw effort yung management to keep spending at bay given the economic challenges, ensuring the commitment of the company to its viewers in terms of providing superior entertainment and responsible delivery of news.
So yun po talaga ang kinakaharap na problema ng television industry as a whole. Okay? Kahit naman yung TV5, 'di ba? At aminado din naman yung TV5, hirap din sila to turn a profit. Buti nga itong GMA ay kumikita, kaso pababa yung kita. Wala na nga yung ABS-CBN na franchise, pero mas malaki pa yung gross revenue sa kanila ng ABS-CBN. So kailangan na pong matutong mag-adjust ng GMA para po sa nagbabagong media landscape. Ang tanong ngayon, ito po kaya ay konektado o may dahilan dun sa kanilang mga naging aksyon dyan po sa buong Itbulaga issue, na wala na silang effort na subukang pigilan yung Tito Vic and Joey, na hinayaan na lang na. Kasi sa totoo lang, ito pong sa block time sa tape, kahit humina, kahit lumakas, pareho ang kinikita ng GMA dyan. So maaring wala silang incentive para kahit naman umalis yung Tito Vic and Joey, pareho lang din naman yung kikitain natin dyan. 'Di ba? Parang wala kasing effort. Sabi nga ni Joey De Leon, hindi sila nangamusta. 'Di ba? So, baka kaya hinayaan na lang nila na umalis itong Tito Vic and Joey. It opened up an opportunity for them na makuha yung It's Showtime na kumikita ngayon sila doon sa GTV. Okay? So, maaring yan yung mga tinitingnan nila eh. 'Di ba? Nung umalis yung TVJ, hindi naman tayo nawalan ng kita. 'Di ba? Kasi pareho lang naman yung inuupa sa atin, yung block time sa atin nitong tape. Pero nakalkula nila nung pumasok yung It's Showtime, sa totoo lang nababasa kong reports, mas malaki ang kinikita ng GMA sa It's Showtime kesa sa tape. Kasi meron silang arrangement sa It's Showtime na may share din sila sa mga pumapasok na advertisement. So, nababasa ko, nire-report ng mga pro-ABS-CBN pages na mas malaki ang kita ng GMA sa It's Showtime kaysa dito sa tape, Itbulaga. So, sa akin, this is a cause for alarm din sa tape, kasi kung mas malaki ang kinikita ng GMA dito sa It's Showtime, baka mas i-prioritize nila at baka eventually, yun na yung kanilang maging main dyan po sa noontime ng GMA. Baka magkabaliktad sila. Yung It's Showtime ang malagay dyan po sa tanghali sa GMA. Kasi kung patuloy po naliliit yung pong income ng GMA, maghahanap po yan ng paraan para po mas kumita pa. And ang problema lang doon sa naging moves nila ay lumakas yung kanilang competitor. 'Di ba? Yung pong TV5. Dala-dala kasi ng TVJ yung kanilang mga advertisers. So ang nangyari, kumbaga nabuhayan yung kanilang competition kasi sa totoo lang dominated nila yung TV5. 'Di ba? Pero ngayon po lumalaban na yung TV5, lumalakas na energize yung base ng Tito Vic and Joey at ng Dabarkads, at dala-dala po nila yung buong channel. Tapos ngayon magkakaroon pa ng Wow Mali, magkakaroon pa ng iba't ibang shows sa TV5, yun Hanabishi, namimigay na sila. So yun po ang maaring epekto nito nung pagbagsak ng income ng GMA sa issue po ng Itbulaga. Maaring sa ngayon walang direct effect yung pag-alis ng TVJ. Pero in the future ay baka po maging problema po sa kanila kung patuloy na lalakas ang TV5, dahil mahina na nga yung pong humihina na nga yung kanilang sales, ay lalakas pa yung kanilang kalaban. So tingnan po natin, kailangan mag-adjust ng GMA sa panahon po ngayon, at kailangan lang tingnan kung ano yung ginagawa ng ABS, bakit mas malaki yung revenue ng ABS-CBN kaysa sa atin. So tingnan po nila yon, at mag-adjust po sa changing media landscape po natin, social media, internet, at yung mga streaming services, na doon po ang minamaximize ng ABS-CBN. So, ayun guys, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin habang nanonood ng EAT sa likod. So, thank you very much po. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.